Nagbabalik po ang special coverage ng media ng bayan, ang Pope Francis sa Pilipinas. At sa puntong ito, partner, alamin naman natin yung mga kaganapan sa Roxas Boulevard kung saan libo-libo nating mga kababayan ang nag-aabang sa huling araw ng Santo Papa dito sa Pilipinas. Nariyan ang ating kasamang si Aya Macalma. Aya, magandang umaga. Kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Magandang umaga sa inyo, Vivian at Audie. Alas 7 ng umaga kanina ay ilang minuto nga lang ang nakakalipas ay sinarado na sa mga motorista ang buong Roxas Boulevard. Ito yung mula Quirino kung saan nga lalabas or from Nuncio Tour sa Taft Avenue nga ang si Pope Francis. At i-compare lang from the past days, Vivian and Audrey, yung publiko dito sa Quirino, corner Quirino sa may along Roxas Boulevard, doon medyo marami-raming tao, habang naman sa may PICC sa may Roxas Boulevard, tapat ng PICC CCP Complex, doon mas maraming tao. Pero along that route sa Roxas Boulevard, ito yung tinatawag natin sa Center Island, medyo kukunti na lang yung taong ang nag-aabang kay Pope Francis kumpara ito nung first day nung kanyang arrival at yung second day, ito nga yung pumupunta siya sa Malacanang at sa Manila Cathedral at sa Mall of Asia. Medyo kakaunti na ang tao dito. Pero ang mga tao dito, high spirits pa rin. At may nakausap tayo kanina na nag-aabang sa may corner ng CCP Complex, 2 a.m. pa lang nandito na sila para nga sa huling uling araw ni Pope Francis dito sa bansa. Sabi nila, inagahan talaga nila para nga hindi na sila makipagsiksikan at least masilayan nila si Pope Francis kahit sa huling pagkakataon. At ang mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad dito sa Roxas Boulevard dahil makikita natin na sobrang dami nang nakadeploy na police. Actually, tayo mo around 5:30 in the morning, nakadeploy na sila dito as early as 5:30 in the morning. At yung iba nga nagdagdag pa sila ng forces from the military and from the police force. Pero nung unang araw kasi, meron ditong mga human barricades mula sa mga volunteer groups. Ngayon, wala na tayo nakikita mga human barricade na mga galing sa volunteers. Actually, after na ng concrete barrier, may one lane na natitira, marami na doon naka-standby ng mga tao para nga sa pagdaan dito ni Pope Francis. Kasi nung unang araw, bawal doon eh. So sa Center Island lang sila pwedeng sumampaw, hanggang doon lang sila maaaring magstay. So ngayon, medyo relax na yung mga publiko dahil medyo makakalapit sila. However, hanggang sa concrete barrier nga lang sila po pwedeng pumwesto. Maging yung mga vendors, na malaya din nakakapagbenta ng kanilang mga paninda dahil kahit saan sila magpunta sa kabilang side naman, doon sila maaaring magbenta. At nandito pa rin naman naka-standby yung mga volunteer groups natin from the mga rescue teams natin in case na meron ulit tayong makitang mga hinihimatay kagaya nga kahapon na nakita nga namin mas marami. So far, ganitong mood ngayon dito sa tapat na Philippine Navy Camp along Roxas Boulevard. Audrey, Vivian. Maraming salamat, Aya Macalma. Alam mo, natuwa tayo ng ilang araw na nandito ang Santo Papa, pero parang, it's hard to say goodbye dahil para bang ito na yung last day ng Santo Papa sa Pilipinas. Marami ring nalulungkot. At sana naman naging fruitful, Father, yung kanyang pagpunta dito at tumatak sa ating mga Pilipino yung kanyang mga mensahe. Saka parang ang bilis, Audrey? 5 araw na pala yun, pero ngayon aalis na ang ating Santo Papa. But I guess the important thing is na ipahayag niya yung mensahe ng Simbahang Katolika at yung mensahe na gusto niyang ibigay sa ating mga Pilipino. Ang ipahayag o ang uphold itong justice, equality, at ang tulungan yung mga tao na nasa peripheries, yung mga kababayan natin na needy. Kagaya nga ng ating tema, mercy and compassion
malasakit sa kapwa. Alam mo kanina, Audrey, di ba we discussed yung tungkol doon sa state visit ng Malacanang doon sa ating recap nitong 5-day visit ni Pope Francis. I think we haven't mentioned na nagbigayan ng regalo itong si Pope Francis at si President Benigno S. Aquino III. Si Pope Francis, ang ibinigay ay isang collection ng maps, nautical maps, na dated 1500s pa. Ganoon kaluma. And marami sa ating mga kababayan nag-iisip, baka ito na ang solusyon Sa doon West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea. At ito namang si President Benigno S. Aquino III, ang regalong ibinigay niya kay Pope Francis ay imahe ng Virgin Mary na gawa doon sa kahoy, 100 o century-old na kahoy na tumumba noong bagyong Glenda. At binigyan din niya ng commemorative coins si Pope Francis na mayroong laman na imahe niya. So, medyo symbolical nga rin yung palitan na regalong yan. Pero sa puntong ito, pag-usapan natin, Father Francis, after po ng state visit ng Santo Papa sa Palasyo ng Malacanang, siya naman po ay nagtungo sa Manila Cathedral. Ano po ba yung mga hindi malilimutan na sinabi ng Santo Papa sa kanyang homily sa Manila Cathedral? So nasabi ko kanina, ito isang target audience sa Santo Papa. Ang liderado ng simbahan. Yes. Ang mga pare, ang mga obispo, mga kardinal, at mga kamadrihan at mga brothers, sabi nga natin, religious brothers and sisters. Kasi, ito mga taon to, kami, nasasakop namin ang sabihin natin ay part of the institutional leadership ng isang bayan on the part of religion. Pero ilan sa amin din ang sumasakop kunyari sa larangan ng education. Di ba? Ilan sa mga madre, mga pare, sa mga parish priest ang may administration sa isang eskwela, lana mula sa elementary hanggang high school. Ilan din sa mga congregations sa mga pare, kamukha ng Lasal, mga brothers ng Lasal, pare ng mga Jesuits ng Ateneo, in charge sila ng mga top universities. So, I think yung address ng Santo Papa sa mga pare at mga madre mahalaga. Para sa akin, ang kanyang sinabi doon ay maging parang walk your talk. Yes. Kasi nga, unang-una, ang pare at mga madre at mga brothers, meron kaming sinumpaan. Ang aming sinumpaan ay kami ay susunod ng mas malapit kay Kristo. A closer following of Christ. Sa Latin, sequela Christian. Kung talaga kami tatahak sa yabag ng paa ng ating Panginoong Hesukristo, una sinabi niya, mahalaga ang maging payak. Yung simple sa pamumuhay. Opo. Alam niyo, may nagsabi sa akin na pare na bilib daw siya, si Father Xavier Alpasa. Nung makita niyang pagkain ng mga madre ng Franciscan Missionaries of Mary. Napakasimple. Ako naman, nakabigbigay ng retreat sa mga madre ng Assumption College. Alam niyo, pag sinabi mo Assumption, nako, elitista yan. Yes. Pero pag nakita mo mga madre, ibang klase. Alam niyo ba ito mga madre nito, ang kanilang upuan, stool, walang likuran. Sandalan, opo. Walang sandalan para mabilis ang kain. Pero pag nakita mo ka ng pagkain, napakasimple. Gaano kasimple po, Father? Give us an idea. Kasi karamihan sa kanila yung mga Ilongga, so andyan ang laswa. Sinasabing boiled vegetables lang at konting, sabihin natin, tuyo. Talagang isang... Every morning, exemplary po. Siguro hindi ko masasabi ang sa'yo kasi katabaan ko no? Masarap yata ang pagkain ng mga parang ito pag nakikita nyo. Pero pag pinag-usapan po, pati damit, pananamit. Yes, opo. Pati nga sinasabi ng Santo Papa, pati yung mga kotse. Di ba? Siya pinili niya kunin niya isang second-hand Ford Focus. Nakita ko to sa Vatican. Blue. Opo. Hindi man sabihin natin parang official color na black or white. Hindi. Kahit kasimpleng blue Ford Focus. Kaya nga mahalaga na itong first word niya of kapayakan, the simplicity of life. Pangalawa, sabi niya, mahalaga ang panalangin. Mahalaga sa aming lahat na kung nais naming sundin si Kristo may panahon sa Ama, may panahon sa Diyos na makiisa. So, hinihiling niya sa amin na to become contemplatives in action.
alam mo, Father, nung araw nga yan, may mga nakapanayam din po kaming kaparian at sinabi nilang dahil nga ang Santo Papa ay para bang leader by example, sila rin, maging sa kanilang mga simbahan, ay sisimplihan na nila ang mga bagay-bagay at maging yung kanilang mga ginagamit na sasakyan. Medyo talagang mag-a-adjust na ngayon. Ito yung iniwang aral ng Santo Papa, hindi lang sa mga kababayan natin, maging sa mga leader ng simbahan. Alam mo, sabi ni Pope Francis, nasasaktan daw siya pag nakikita niya na yung kanyang mga pare ay brand new na kotse, yung pinaka-latest ang ginagamit. At kaya itong si Cardinal Tagle, recently, nakita na siya ay gumagamit, sumasakay pala sa sidecar papunta sa kanyang patutunguhan. Kayo, Father, personally, ano po yung mga adjustments na inyong gagawin bilang pagsunod po sa hamon ng ating Santo Papa? Well, ang first adjustment ko siguro sa aking pagkain, yan ang first. Kailangan ako talaga mag-diet. Pero para sa akin, mas mahalaga, gusto kong talagang tanggapin na bawat isa sa amin, kesa maraming ginagawa, ay marami din dapat oras sa pananalangin. That is true. Isang adjustment na dapat kong gawin yan sa buhay ko na puno ako na activities pero kailangan ko punuan ng Panginoon ang bawat buhay, ang bawat umaga ko kasi doon nagsisimula ang lahat. Alam mo, sabi nga ni Pope Francis, yung napaka-importante doon ng pahinga. Oo, diba? Doon sa Nabanggit kanyang Nasa Mall of Asia, binanggit niya yung kahalagahan ng pahinga or rest in hindi lamang physical, kundi spiritual rest. Kaya mula dyan sa may pagbisita ng Santo Papa sa Manila Cathedral, kung saan nga narinig natin, ang hanga ako doon sa may choir na yun. Oo. Parang angelic yung atmosphere nung kumanta na sila. Ayan. Mula dyan, ang Santo Papa naman ay ang sumunod niyang activities ay second day, January 16. Siya po ay pumunta bandang hapon sa Mall of Asia para naman i-meet o magkaroon ng encounter with the families na nag-aantay doon. At doon sa kanyang mensahe, Father Francis, sinabi po niya yung kahalagahan ng pahingang espiritual. Paano po ba magagawa itong spiritual rest? Kasi nagsimula yan doon sa Ebanghelyo na si San Jose ay natutulog. Di ba? Ang tawag dati kay Joseph Joseph the worker, the carpenter. Apo. Pero nakita natin dito na ang kanyang pagmamasid sa kalooban ng Diyos nangyari sa kanyang pagtulog kung saan dumadating ang mga panaginip. Actually, syempre, pagtulog ka, panaginip. Paggising ka, pangarap. True. Pero yung panaginip, ibang klase kasi kinakalabasan vision. Okay. Siguro talagang malalim ang kanyang pagpapahinga sa tagal ng kanyang pagtatrabaho sa pamilya. Pero ang kanyang pagpapahinga ay hindi lang basta't makapahinga para magkaroon ng physical energy. Pero resting in the Lord kasi siguro kailangan din tayo magpahinga na ilalaan natin sa kamay ng Diyos ang buhay natin. Yun ang dapat mangyari sa panalangin. Di ba sa panalangin, wala kang ma-achieve. Ika nga, sabihin natin sa isang oras o 30 minutes ng meditation, wala kang makukuhang bunga. Wala. Ang minsan nga kami mga pare, gusto namin pag nagme-meditate kami, makakuha kami ng magandang salita para namin ibigay sa homily. Mali yun. Ang meditation hindi para gumawa ng homily. Ang meditation ay para just to be with the Lord. Nasabihin namin na umiikot ang mundo, hindi namin kontrolado. Kasi nangyayari ang maraming bagay sa mundo and yet wala kang ginagawa. Mahalaga yun. Kasi malalaman mo na hindi ikaw ang namumuno. Kasi nga, ang mga parit, mga madre, madalas namumuno yan sa larangan, lalo ng relihiyon. Pero hindi namin nahahawakan ang tunay na poder. Ang Diyos lang ang may poder. Kaya nga, kailangan namin magmanalangin para resting in the Lord, makilala ang kanyang kalooban. Opo. At imagine yung resting ni Saint Joseph, pina-Saudi siya, pina-Egypt siya. Pinalikas siya sa malayo. Could you just imagine? O kaya,
tanggapin niya si Mary na merong dinadala sa sinapupulan, pero hindi kanyang anak. Ang daming pinagawa kay San Jose na ang hirap gawin, pero dahil kalooban ng Diyos at bunga ng kanyang resting in the Lord, ay ginawa niya talaga. Kaya, alam mo, importante talaga yung spiritual rest. Pwede kaya natin yung pangapiran yan sa ating mga boss kung nakikinig sa kanya. Kaya maglilive po kami dahil kailangan namin ng spiritual rest. Yes. Okay, bago natin ipagpatuloy ang discussion natin dito sa naging mensahe ni Pope Francis dyan sa Mall of Asia noong January 16th, ay bigyan daan po muna natin ng isang ulat mula kay Jasper Mantinola. Jasper, magandang umaga. Sa gitna ng mga magagarbong palamuti at mamahaling mga damit at gadgets sa SM MOA Arena, isang simpleng regalo ang naghatid ng masiglang ngiti sa mukha ni Pope Francis. Ang imahe ng Madonna de la Rosa o Mother of Sorrows ang pasalubong ni Gian Angelo Ortiz para sa bumibisitang Santo Papa. Hindi ko po akalang nakakalapit sa akin si Pope Francis. Nalaman ko andyan ako sa katabi ko. Tuwan-tuwa ako kasi yan po ang pangarap ko talaga. Gusto ko din na ibigay yung regalo po kay Pope Francis. Si Gian Angelo at ang kanyang mga magulang ay bumiyahe pa mula Tabaco Albay upang makasama si Pope Francis sa Encounter with the Families. Umaga kami umalis doon. Dumating kami dito gabi na mga 1. Pagod man at kulang sa tulog, naging sulit naman ang kanilang mahabang biyahe dahil nakausap nila ang Santo Papa. Tinanggap din ni Gian Angelo ang pagpapala mula sa ama ng simbahang Katoliko. Nag-blessing po ako niya. Tinukrusan po ako sa gusto ko din magpa-blessing. Dahil po, katulad din ako may sakit din. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Santo Papa ang mga Pilipinong pagigtingin ang pagtulong sa mga may kapansanan at nangangailangan. Kailangan anya iparamdam na sila'y mahalaga at hindi nag-iisa. Sa pamamagitan ng kanyang regalo, ipinakita ni Gian Angelo na isa siya sa pinakaunang tumutugon sa panawagan ni Pope Francis. Pinatutunayan niyang hindi hadlang ang kapansanan sa pagpapasaya at pagpapagaan ng buhay ng kapwa. Pope Francis sa Pilipinas. Jasper Monterona, Media ng Bayan. At yan nga yung naging report ni Jasper Montinola noong oras na bumisita ang Santo Papa dyan sa Mall of Asia Arena. Ito, hinighlight dito, no? Itong merong sakit na si Gian Angelo Ortiz, ano? At meron siyang regalo sa Santo Papa. Ito, hindi ko malilimutan to, Father Francis, yung scene dito Kasi nakuhanan talaga to ng camera na nung binigay, hindi nakakaintindi ng maigi ng Ingles ang Santo Papa at medyo hirap din sa komunikasyon itong si Gian Angelo Ortiz. Pero nung naintindihan ng Santo Papa na yung ginawa pala niyang cross-stitch ng Virgin Mary ay para sa kanya at siya, yung batang yun mismo ang gumawa, pakita ko yung pagkagurat at pagkatuwa ng Santo Papa para sa kanya. Akala nung Santo Papa siguro sa una pinapabless lang. Oo. Hindi, para sa kanya to pinaghirapan ng batang ito kahit meron siyang karamdaman na ginawa niya yung cross-stitch na yun. Alam mo, ganyan yung mga magagandang regalo, no? Yung talagang pinaghirapan, hindi yung binibili lang kung saan-saan. Ayan, no, sabi niya, hindi ko po akalaing makakalapit daw siya kay Pope Francis. Tapos nalaman niya na andyan na sa tabi niya. Ayan, akala ng Santo Papa, i-bless lang yung cross-stitch. Pero nung nalaman niya na para sa kanya, no? Parang nagliwanag yung mukha nung Santo Papa at may itong batang ito despite nung kanyang karamdaman nakagawa ng ganitong effort para magregalo lang sa akin. At saka maganda, pulido yung cross-stitch. Father Francis, sa isang sharing sa akin, ang ginamit daw ni Gian Angelo dyan ay paa niya Hindi ko alam paano nakuha yun, pero kung cross-stitch, di ba, syempre, sinulid dyan at saka pero bakit sa pamagitan daw ng paa? Pero anyway, ang mahalaga nga ay yung paano ang isang taong may karamdaman, tawag natin may disability o may challenge, ay meron talagang lugar sa larangan ng ating bayan, ng ating sosyedad. Sabi nila, ang pinakamagagaling na leader ay yung
alam niya ang strongest ang strength ng kanyang isang organization ay association ay nakadepende sa weakest link. Opo. Alam niyo ba yun? Tanikala. Bakal, kahoy. Bakit Yun ang po? strength ng tanikala. Yung kahoy na mahina. So kung paano mo alagaan ang weakest sa society, yan ang lakas ng isang society. Kasi, palagay ito, kung mga magulang na ito, halos ang buong buhay nila katuon kay John Angelo. Siyempre, tatrabaho sila, pero araw-araw, iniisip nila ang kapakanan ng taon to, ng kanilang anak. And yet, nakita nyo, kaya niyang gumawa ng isang napakagandang bagay at naialay pa sa Santo Papa. Bakit? Kasi bawat tao may kakayanan. Pero marahil sa kanyang disability o kahinaan, kailangan niya ng tulong ng iba. Yung tulong na yon, nagpapalakas, hindi lang sa kanya, sa isang pamilya, sa isang asosasyon. Alam mo, partner, at Father Francis, isa rin itong highlight, itong pagbisita niya at pakikiharap niya sa mga pamilya. Dahil hindi matatawaran itong tagpong ito niya ng Santo Papa sa MOA dahil may mga binibitawan siyang salita dito na kinikilig yung mga kababayan natin ng mga mag-asawa o magbo-boyfriend na nandun. Oo, sinabi ni Pope Francis na yun daw, dapat ito sinabi niya in relation doon sa punto niya na kailangang protektahan ang pamilya against yung mga temptations. And one way to do this, Audrey, is alalahanin mo o wag mong kakalimutan yung ilusyon na naramdaman mo na mayroon ka the first time na magkasama kayo noong mag-boyfriend-girlfriend pa lamang. Syempre simula talagang mainit pa ang pagmamahal, talaga namang ang sweet-sweet pa sa isa't isa at nangangarap pa kayo together. Pero kasi minsan, habang tumatagal, Father, hindi po ba? Parang tumatabang yung relasyon. Bakit po ganito yung nangyayari? Ewan ko ba sa tao, no? Pero sabi nga nila, ang diferensya na mag-boyfriend sa mag-asawa Ang mag-boyfriend, they say sweet nothing. Sa mag-asawa, they say nothing sweet. Biruin mo na wawala nga yung tamis ng pagmamahalan. Bakit? Sa akin palagay, alam niyo po, nagkakaroon tayo ng complacency. O parang sabihin lang natin, we take each other na for granted. Kasi alam niyo, pag mag-boyfriend kayo, dapat sana magtagpo kayo. Gusto mo mag-usap kayo. Yes. Pero pag mag-asawa na kayo, uwi naman kayo ng parehong bahay Okay. Di ba? So, you take for granted na mag-uusap kayo. Pero pagdating mo naman sa bahay, anong pag-uusap nyo? Kumain ka na ba? Oo. O, tulog ka na. Tapos. Di ba? Anong klaseng sweet words yon na ang tanong palagay, natulog ka na ba? Matutulog ka na? Kumain ka na? And that's it. The dialogue is gone. Pati sa mga bata. Ako, well, being Don Bosco kami, mga Salesians, malapit sa amin ang puso ng mga bata. Ang complaint ng mga bata sa akin is, Father, ano ba ako? Homework lang? Yun lang ang aming dialogue ng aking magulang Tapos na ba homework mo? Pag sinabi ko, okay, wala na. Okay na, goodbye na. Wala na. Opo. Hindi na ako tatanong ng iba pa. Pero pag sinabi ko hindi pa, kukurutin na ako niyan. No? Talagang idanag na ako niyan. Hindi ba niya patanong sa akin, ano ba kinatutuwa ako? Ano ba ang gusto kong mangyari sana sa buhay ko? Wala na isang teenager, 13, 15 years old, meron na siyang inaasam-asam Opo. So sa akin palagay, sa pamilya na sinasabi dito ni Pope Francis, mahalaga yung quality of communication. Maging sa mag-boyfriend, maging sa mag-asawa, sana ipagpatuloy ang quality of communication. Okay, alam mo, Father Francis, sana nga maraming tumibay lalo pang tumibay ang mga pamilyang Pilipino sa mga naging mensahe ng Santo Papa dyan sa MOA. At right after niya, kinabukasan naman, Father Francis, as we move on dito sa ating papal visit recap, nagtungo naman ang Santo Papa sa Tacloban. Ito nga, isang pang talagang highlight din to dahil emosyonal itong pagpunta ng Santo Papa sa may Tacloban upang harapin naman yung mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda at maging yung mga nabiktima rin ng Bohol earthquake at yung mga hindi lang mga taga-Tacloban yan maging mga iba pang parte ng Mindanao at Visayas diyan na nagpunta para makaharap ang Santo Papa. Alam mo, Audrey, yan naman talaga ang tinukoy niya
sabi niya, kung nagpunta ako dito sa Pilipinas, ay para sa inyo. Yes. Sabi niya kasi, nung una niyang nakita sa Roma, ang catastrophe, yun ang sabi niya when I saw the catastrophe na nangyari dito sa Tacloban, gusto ko sanang pumunta na kagad dito. Ako, I could say that is true kasi I was in Rome working for the Vatican in the International Theological Commission. Yes. It was December 6 nang kami nagtagpo ng Santo Papa on a private audience ng grupo. Nagpakilala ako na ako yung taga-Pilipinas sapagkat sabi ko, nagpapasalamat ako in the name of my people na ang first international help ay galing sa Vatican. 100,000 euros. Tapos nung first Sunday of Advent, pagdating ko sa Roma, November 29 yon, ang lahat ng abuloy sa simbahan ng Diocese ng Rome, obispo doon ang Santo Papa, pinadala niya sa Pilipinas. So pinasalamatan ko siya doon. Nung nalaman niyang ako yung taga-Philippines, sabi niya, ay pupunta ako doon. I will go to you. Sabi niya, next year. Ako, nabigla ako. Tapos sabi niya, bigla niya sabi, kung hindi man next year, before the end of 2015. Ito na nga, ito na siya. Sinabi niya sa Tacloban, kung naandito ako, para sa inyo. Sadly, maikli. Pero, sabi nga nila, ang mahalaga ay, yung kanyang pinangako, ginawa niya. Opo. Ang nakakatuwa pa dito, Father and Audrey, si Pope Francis, kahit na bumabagyo nung araw na yon, talagang kahit wala pa siyang pahinga from the busy day noong January 16th, ay talaga namang gumising siya ng maaga para makapunta sa Tacloban ng mas maaga dahil mayroong banta ng bagyo nung araw na ito. Pero hindi siya naharangan nito, at naging safe naman, ligtas ang biyahe ng Santo Papa mula Maynila patungong Tacloban. At doon sa Tacloban, kahit na na-cut short ang kanyang visit, dapat kasi hanggang alas 5 siya mananatili doon para gawin yung mga scheduled activities niya. Kaya lang napaikli din dahil mayroong bagyo raw na inaasahang tatama sa area bandang alas 2, I think, ng hapon that day. So, he left earlier, 1 o'clock p.m., pero ang mahalaga naman ay walang nakaligtaan. Nagawa ng Santo Papa lahat ng kanyang schedule except that mas maikli lamang. At mas mabilisan. At mas mabilisan. Alam mo, Father Francis, itong ang scene na ito, siguro this is the first time na ang isang Santo Papa, I don't know kung anong history, na nagmisa, na nakakapote. In many years from now, 10 years, 50 years from now, pag maaalala ang papal visit ni Pope Francis ng 2015, itong scene na to ang sigurong unang susulpot sa ating isipan na ang Santo Papa nagmimisa sa gitna ng ulan, naka-raincoat, at libo-libo nating kababayan ang naka-raincoat din. Ang pinaka hindi ko malilimutan dito sa misang ito, yung moment of silence, Yes. Doon na idinaan yung ng cameraman doon sa mga kababayan natin na tahimik na nagdadasal at lumuluha. Ano pong masasabi niyo dito, Father? Kaya nasabi ko ng simula, dinala ng Santo Papa ang Diyos sa atin. At dahil dito, binigyan niya tayo ng pagkakataon, mapalapit tayo sa Diyos. Kaya nga, kailangan dito ng two-way street. Pwede kasing ang Santo Papa dumating dito, nanalangin, nagmisa, pero pwede tayong distracted. Nakakatuwa po tayo. Talaga tayo ay religious people, fervent, ika nga. Kilala tayo dyan sa mundo. Pag sinabi sa Pilipino, oras ng dasal, karamihan sa atin, yumuyuko. Yes. At alam niyo yung pagyuko, isang simbolo yun na hindi ko kaya lahat. Ito nga sabi niya dito di ba? Ito yung Tacloban sa kanya na mahina tayo. Mahina ang kakayahan ng tao. Ang abot natin ng ating lakas ay napakaliit lang. Pero nagpapanggap tayo. We are a people of pretense. In fact, siguro ang gusto ng lahat ng tao ay tumaas Pero nakakabigla, ang Diyos bumaba. Nagkatawan tao. Ito ang Santo Papa. Napakataas. He put his life at risk. Alam mo, believe din ako sa piloto. Yes, Sino man siya, maging Philippine Airlines, Cebu Pacific, whatever. Saludo ako sa mga pilotong Pilipino. They made a very good judgment call.
Nakita niyo yung last plane. Andun yung inyong bossing dito, di ba? Si Sunny Coloma. Opo. Yung napunta dun sa Nabalahog. He's my classmate since grade 6. I was afraid when I heard na nangyari yun. Pero that was the last plane to move out. So that was a good judgment ng ating mga piloto. Magaling din ang Pilipino sa kanyang technicality. Alam niya ang kanyang craft. Alam niya ang kanyang ginagawa. Siguro mayroon ding divine intervention dito na Definitely. maging safe ang Santo Papa sa kanyang lahat ng activities dito sa Pilipinas hanggang sa kanyang pag-uwi sa Vatican ulit. Pero alam niyo, nakita ko rin dito yung kanyang apology na hindi siya pwedeng tumagal. Pero sinabi niya, lalo sa mga Madrid, sa mga pare doon sa Katedral ng Palo, sabi ng piloto ibig sabihin, hindi ako Santo Papa, pwede ko sabihin, aba, ako yung Santo Papa, walang kwente ang pilotong yan. He depends on the technical knowledge of others. Expertise yun So sabi niya, sige, alis tayo. So alam niya, makakasama siya ng loob. Pero alam din naman niya, hindi na ito kanyang larangan. Turf niya ito, ang magmisa, magsimba, magsalita, encourage tayo. Pero hindi niya turf ang sabihin, it's time to go. Alam niyo na gustong-gusto ko rin dito sa pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban yung kanyang naging mensahe doon sa mga kababayan natin dyan. Kasi originally, meron siyang nakahandang speech para dyan sa misa dyan. Pero mapapansin natin na nagsalita siya in Spanish kasi mas na-express daw niya yung kanyang sarili in Spanish. At talagang doon sa kanyang mensahe, makikita mo yung sinseridad, yung empathy doon sa mga taga-Tacloban, that he was really sorry for being late. At talagang ipinangako niya na ipagdadasal niya yung ating mga kababayan doon. At kanyang tinawagan sila na don't ever to rely on Jesus Christ. Na sinabi niya na Jesus Christ will never let us down. We may be experiencing these difficulties, pero it could be trials, And we will only find the answer to the question why kapag tayo ay naging silent at pinakinggan natin ang Diyos. Alam mo, isa sa talagang hindi ko malimutan dito, Father Francis, yung tinuro niya, yung crucifix or yung imahe ni Jesucristo nakapako sa krus at yung Virgen Maria, na tignan muna natin to. Kung anuman ang dinadanas ninyo, ay dinanas na ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, Father, nung moment of silence at nakikita ko umiiyak yung ating mga kababayan, nakita ko na talagang malalim pa yung sugat na iniwan ng mga nagdaang dilubyo dyan. Sa palagay niyo po ba, sa naging pagbisita sa Tacloban ng Santo Papa, kahit papano ay naghilom ng konti o nabunutan ng tinik yung ating mga kababayan dyan? Sa akin palagay dahil kasi nga ibang uri yung ating pananampalataya. Wala namang relihiyon na sinabi nila ang Diyos ay napabayubay sa krus Opo. Tayo lang ang pwede magsalita ng ganyan at ang ating leader ang pwede magsabi ng ganyan. Na ang kahirapan maging ang kamatayan. Imagine, ilan sa mga pamilya dito na wala lahat. Isa lang o dalawa natira. Sabi nga niya, wala akong masasabi dyan. Wala akong comforting words for those moments. Except, ituro ang krus. Na ang Diyos natin, hindi tayo iniiwan sapagkat siya mismo, inahon niya ang kahirapan ng tao, hindi sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang kawalan. Opo. In His powerlessness. So, merong lakas ang powerlessness ng Diyos, sabi ni San Pablo. There is a power in the foolishness of God. Opo. Ayan ang banal na krus. Pero tayo lang mga Katoliko at Kristiyano ang pwede magturo dyan. Sapagkat wala namang ibang relihiyon nagsasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao, lalo na ang kanyang anak ay naghirap, nagbata ng kahirapan, lalo na ang kamatayan. At higit pa po, hindi ba, doon sa kaniyang naging sa mga salitang binitawan ni Pope Francis, napakahalaga ng presensya niya, Yung presence ng leader ng simbahan, ng representative ni St. Peter dito sa ating bansa para personally makiramay sa kanila at sabihin sa kanila na you are not alone. Nandiyan ang Diyos at nariyan din siya. Siya nga ang sinasabing Vicar of Christ. Yes. At mula dyan sa may Tacloban, nagbalik na nga sa Maynila ang Santo Papa, kung saan naman kahapon nga
ay ang una niyang activities ay yung pagpunta naman sa University of Santo Tomas. Doon sa kaniyang pagpunta sa University of Santo Tomas, una sa kaniyang listahan yung pakikipag-meet sa religious leaders dito sa ating bansa. Hindi lamang religious leaders na Catholic, Audrey, kundi maging yung ibang leaders ng ibang religions. For example, Buddhism, yung leader ng Buddhism, Judaism, Hinduism, Christianism, Evangelical Church, and even Muslims. At para mabalikan natin yan, panoorin natin ang VTR o ang report ng ating kasamang si Jasper Monterola. Pagkakaisa at taos-pusong pagkakaunawaan. Itong mailap na hangarin ang naging paksa ng pagpupulong ni Pope Francis at ng mga tagapamatnubay ng iba't ibang mga relihiyon sa Universidad ng Santo Tomas. Sa ilalim ng Arc of the Centuries, nakipagpulong ang Santo Papa sa mga kinatawan ng mga pananampalataya tulad ng Islam, Buddhism at Hindu. Tinanggap ng Santo Papa ang mga liham at regalo mula sa mga pinuno at taimtim na nakipag-usap sa kanila. Ito ay isang karangalan po natin, no? Kasama po tayo sa na-meet ng ating mahal na Santo Papa. So the Papa was very friendly and very close to us. He has a big heart and also respect and has a heart of compassion for a lot of people. He said that during his trip, he will try to visit us in his schedule. Si Pope Francis ay kilala sa pagiging bukas ang isip sa pakikipag-ugnayan ng simbahang Katoliko sa iba pang mga relihiyon. Ayon sa mga leader, ang pamumuno ni Pope Francis sa simbahang Katoliko ay lumikha ng bagong pag-asa para sa mas makabuluhang pagtutulungan ng iba't ibang mga relihiyon. Binigyan po natin siya ng message at sulat po na dapat i-consider po yung sinusuporta namin doon sa kanyang advocacy about the interfaith dialogue for understanding and respect. He agreed that dialogue is very important among the different religions, and so he see that there might be more opportunity and chances, and then we would have more time to talk about what religions can do for our society and the world, especially in peace and compassion for people. Naniniwala din ng mga leader na ang pagpupulong ay isang makasaysayang pagkilos tungo sa pagkakaisa at ganap na kapayapaan. This is the starting point dito sa ating bansang Pilipinas na dapat ay mayroong mutual closeness o mutual understanding ating Christian at saka Islam as other religion. Yun po ang isa ating inaangan na sana po kung mayroon namang mga ikanga na hindi pagkakaunawan, let us forget and forgive yung magiging justice and reconciliation. Only through dialogue and through mutual exchange of thoughts and views that we can bring different religions or faith-based group together. They could lead us coming closer together, and they could bring us to be like one family on earth. Pope Francis sa Pilipinas, Jasper Monterona, Media ng Bayan. Audrey, napakaganda nung imahe na ipinakita noong report na yun. Magkakasama yung iba't ibang leaders o leaders ng iba't ibang relihiyon. Parang pinakita doon na nabuksan somehow yung dialogue, and this could be the way to peace. Kasi karaniwan itong religion pa minsan yung nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak. And it should not be. Hindi po ba, Father? Yes. Alam nyo, hindi tayo sanay dyan yung dialogue na sinasabi ng Santo Papa. Kasi ang Santo Papa bumisita sa Pilipinas, pero alam niyo ba, bumisita siya sa Asia. Kasi sinasabi ni Secretary of State Cardinal Parolin na alam nila marami ding mga tao galing sa iba't ibang pulo ng Asia na nagpupunta ngayon sa Pilipinas para mag-aral. Ang daming mga tao na iba't ibang relihiyon narito na ngayon para mag-aral sa isang universidad. Kadalasan, they enter a Catholic university. Anong ating asta? Anong ating parang take sa mga ganyan? Kung ako'y Pilipino, napunta ako sa Thailand, lahat ng aking kasama sa kapaligiran ay Buddhist. Ano gagawin ko? Hindi ako makipag-usap? So sabi na dito, ang first dialogue is the dialogue of respect and therefore a dialogue of life. Una talaga yun. Ngayon, ang Pilipinas nasa
gitna, nasa loob ng isang Asian, sabihin natin, population, 3.2 billion, na ang karamihan ay different religions. Kaya ba ng Pilipinas makipagdialogo tungkol sa kapayapaan, tungkol sa justisya, at lahat yan? I think that's the real take here. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga insights ninyo kaugnay dito sa Papal Visit. Nakasama po natin si Father Francis Gustillo. Father, God bless you po. Maraming salamat din sa inyong lahat, sa mga nanonood sa PTV4. At sa punto pong ito, mga kaibigan, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Kung kailan bibiyahe na po ang ating Santo Papa mula dito sa ating bansa patungong Roma mula sa ating kasamang si April Enerio. April, magandang umaga. Umaga, Pilipinas. Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Humina na sa pagiging low pressure area itong si Bagyong Amang. Ayon sa Pag-asa, inaasahan itong malilusaw within 24 hours. At para sa inyong impormasyon, narito ang mga lugar na tinamaan ng bagyo bago ito humina. January 17, Sabado po yan, unang tumama ang bagyo sa Dolores, Eastern Samar. Alas 5 na umaga ng sumunod na araw, naglandfall naman ito sa may Sorsogon at sumunod sa may Goa, Camarines Sur, alas 8:30 ng umaga. Kaninang alas 4 na madaling araw, dinaanan rin ito ang Kasiguran, Aurora bilang isang low pressure area na lamang. So ayan po ang track ng landfall points ni Bagyong Amang, ang unang bagyo ngayong taon. Lagay ng panahon ngayong araw, alamin sa aming pagbabalik. Ngayong Lunes, mga kababayan, umiiral pa rin ang northeast monsoon. Base sa weather forecast ng Pag-asa, asahan po dito sa may Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos ang light to moderate rain showers dahil po yan sa umiiral na low pressure area. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-uulan sanhi naman ng hanging amihan. Ang Visayas at Mindanao naman, mga kababayan, makakaranas na po ng improving weather kondisyon maliban lamang sa isolated thunderstorms. At bagamat humina na sa low pressure area ang Bagyong Amang, nakataas pa rin po ang gale warning sa seaboards na northern at central Luzon at dito sa may eastern seaboards ng southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 3.4 to 4.5 meters ang taas ng alon, kaya naman delikado po ang maglayag sa mga nabanggit na nabaybayin sa mga susunod na oras. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ugaliin mag-monitor ng weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayan na rin ang aming susunod na update mamayang alas 10 ng umaga. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang umaga.